بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, babu minal iman billah as-sabru al-aqdarillah. So sinabi rito ng Imam rahimahullah, kabilang sa ating iman o ating paniniwala o sa ating pananampalataya na ang isang believer na dapat siya ay magsabar kung ano man ang dumating sa kanyang tadhana o decree o qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isa sa arkan ng iman ay al-iman bil qadar, khairihi wa syarrihi. So dapat paniwalaan natin lahat ng dumating sa atin, ito man ay mabuti o ito man ay masama para sa ating pananaw. At pagkatapos nagbigay siya rito ng ayah. So ang sabar, sabi nga ng mga ulama, ito ay napakalaking kinalaman din sa ating iman na sinabi ni Ali bin Abu Talib Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu, sabi niya, ang sabar ito ay kalintulad ng ulo sa katawan ng isang bilid, sa isang katawan. Kapag nawala ang ulo, ibig sabihin mawala ng buhay ang katawan. Kaya ang sabar ito ay napakalaki ng kinalaman sa paniniwala o sa iman ng isang believer. Ganon din sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ad-diya. Nang sabar ay diya, katulad ng liwanag ng araw. Na kapag ang isang tao ay mapagtiis at tanggap niya lahat ang mga dumarating sa kanyang tadhana na itinakda ng Allah tabaraka wa ta'ala, dahil alam niya na Allah subhanahu wa ta'ala ang may kagagawa ng lahat ng pangyayari sa sino mang nilika sa kalangitan at kalupaan, at ito'y kanyang tinatanggap. So ang sabar, ang kanyang kahulugan sa luga, habsun nafs, na pigilin natin, kontrolin natin ang ating sarili sa anumang uri ng ng bagay na hindi makakabuti sa atin. Ito ay kontrolin natin ang ating bagay, ang ating sarili. Kaya ang siyam o siyam na Ramadan o pag-ayuno, ito ay pagpipigil talaga sa anumang uri ang pansamantalang pinagbabawal sa atin ay halal. Pero ito ay nagagampanan natin kapag talagang nanaisin nating pigilin na ating sarili sa mga bagay na hindi naman pinagbabawal. Pagkatapos, ayon sa luga, habsun nafs, ito nga ay yung pagpipigil o pagkokontrol o parang binibilanggo mo ang iyong sarili. Sa Sharia o sa istilang, ibig sabihin ng salitang sabar, habsun nafs and jaza. Ibig sabihin na pigilin natin ang ating sarili sa anumang uri ng pighati o kalungkutan kapag may dumating sa ating pagsubok. At pigilin natin ang ating lisan o ang ating dila, wal lisan an tasyakki, sa pagrereklamo o complain. Halimbawa may dumating sa ating pagsubok na masakit para sa ating pananaw, so layuan natin o pigilin natin ating sarili na magreklamo sa mga dumating sa ating tadhana. O ganon din yung pagkagalit, na ang isang believer na ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ito kinamumuhian dahil alam niya ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na wal jawari, sabi nito na pigilin natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating dila, ang ating katawan, kamay at anumang bahagi ng ating katawan sa pagpapakita ng hindi pagtanggap ng qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sabihin natin nga, binigay na halimbawa rito, lahamil qudud, yung pagsampal sa kanilang pisngi. Darabal qudud, sabi nga sa hadith, na ang isang tao, may dumating na pagsubok sa kanya, may namatay na pamilya, lalo lang ng mga kababaihan, na hindi lamang tinutukoy dito na yung katawan, ang mukha natin, pero nabanggit sa hadith ay mukha.
maging anumang bahagi ng binukpok natin yung ulo natin, sinaktan natin yung ating katawan, ito ang tinutukoy dito na hindi natin tanggap ang tadhana ng Allah Subhanahu. Wasyakkal juyub, yung pagpupunit ng ating damit. Yung iba nga, umihiga pa sa lupa, nagsisisigaw pa sa pamagitan ng kanilang lisan. Ito ang ibig sabihin ng salitang ng sabar sa Sharia o sa istila. At ang qadar, sabi nga ng mga ulama, o ang sabar. Ang sabar o pagtitiis o pagkokontrol, ito ay tatlong aksam. Tatlo. Una, as-sabru ala ta'atillah, na ang pagtitiis o pagsasabar sa anumang pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ating masunod o magampanan. Alam mo, ay 5 sala, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sa mga kabaihan, pinag-utos na sila ay maghijab. So, at ito ay minsan mahirap para sa kanila, pero sila ay nagtitiis sa pagsunod sa pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagsasabar sa anumang mga pinag-uutos na katuruan ng Islam ay pinagtitiisan nila. Ito ang palatandaan ng sabar ng isang tao. Pangalawa na uri ng sabar ay yung sabru an ma'siyatillah o an maasi o kaya dunub, sabi nga natin, na ang pagtitiis o pagpipigil sa paggawa ng kasalanan o pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na halimbawa, kapag mayroong mga kasalanan na minsan inaalok tayo o kaya tayo nag-iisa, tayo ay sinusubok, kapag ito ay ating napagtiisan o napaglabanan, ito ang palatandaan ng tao na yan ay mayroong sabar. Anumang uri ng kasalanan na dumating sa kanya at ito ay kanyang napigilan ang kanyang sarili, ito ang palatandaan ng kanyang sabar. Pangatlong uri ng sabar ay yung as-sabru ala aqdarillah, ay yung pagtitiis o pagsasabar sa anumang uri ng qadar o itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang tao o sa anumang uri ng nilikha. Ito man ay lugar, ito man ay tao, ito man ay anumang uri, lalo-lalo sa isang tao. At ito ang binanggit dito ng muallif na title, minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. At ang tinutukoy nating aqdarillah ay yung as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, na ang pagtiisan natin o magsabar tayo sa anumang uri ng dumating sa ating pagsubok na mu'limah. Mu'limah, masakit para sa atin o masakit. Mu'limah, masakit. Kaya nabanggit nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang qadar khairihi wa syarrihi. So kapag may itinakda ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang tao, minsan ito ay para sa kanya ay mu'limah, so dapat niya itong tanggapin. So yan ang level ng sabar. Unang-una, ang pagsasabar sa pinag-uutos na dapat masunod natin, lalo-lalo na yung pagsasalan 5 beses araw-araw. Talagang sabar ang kailangan natin. Kapag wala tayong sabar, hindi natin ito. Sabi nga ng Allah, wasta'inu bisabri wassalah. So, para magampanan talaga natin ang sala na yan, 5 salawat, kailangan magsabar talaga tayo. Pangalawa, ulit natin ay yung as-sabru an ma'siyatillah, na pagtiisan natin, magsabar tayo sa pag-iwas, paglayo sa mga kasalanan. At pangatlo, ito ang binigay sa atin ng muallif, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, na pagtiisan natin o magsabar tayo sa anumang uri na dumating sa ating pagsubok na masakit, mu'limah, masakit para sa atin. Halimbawa, minsan may dumating na pagsubok, namatay ang ating kamag-anak, merong di maganda kalusugan at iba pang mga pagsubok na dumating sa tao. Pagkatapos nagbigay dito ang muallif ng dalil, ito ang makikita natin sa aklat ng mga ulama. Ito po ulit-ulit kong inaano sa inyo kasi para ma-remind kayo bilang isang Muslim na ang dawa o ang ibada, ang Islam ay dalil. Hindi ito kailangan natin ng dalil. Kahit napakaraming akwal ng mga tao, napakaraming salita ng mga tao na walang dalil, hindi natin dapat tanggapin. Kaya di sabi ng wa qawlihi ta'ala. Ibig sabihin, panatag ang puso mo kasi may dalil. May dalil. Kapag walang dalil, napakaraming salita, walang dalil, ito ay nakaka-question ang isipan ng tao.
Ang Islam ay religion ng dalil. Kaya nagpadala ng revelation at may huling-huling sugo na talagang ang sugo na yan ay mapagkakatiwalaan talaga natin. Sabi rito ng Mu'allif rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'min billah yahdi kalba. At kung sino man ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagabayan ng Allah ang kanyang puso. So ang pinakakumpleto ng siyak ng aya ito ay nasa Surah At-Tagabun number 11. So nag-umpisa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, ma asaba min musibatin illa biidnillah. So itong unang jumla, unang sentence sa aya. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang datna ng anumang uri ng musiba o pagsubok, kamatayan, aksidente, kapahamakan, o sa kanyang kayamanan, anumang uri ng pangyayari na pagsubok sa kanyang kayamanan, nasunugan, ganyan. Sabi rito, walang anumang uri ng pagsubok na musiba o kapahamakan na dumarating sa tao, fitna o pagsubok, illa biidnillah. So kapag narinig mo itong huling part ng aya, magiging panatag ang puso ng isang believer. Maliban na ito ay biidnillah. Walang anumang uri ng pangyayari o musiba. Ay ba ngayon yung virus na yan? Yan ay musiba na ipinadala ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Yan ay kanyang kapahintulutan. Yan ay pinahintulutan niya dahil yan ay kanyang itinakda. Nang utusan niya ang kalam. Nasabi niya, isulat ang lahat ng mangyayari magmulang hanggang sa Yawmal Qiyamah. Hanggang sa Yawmal Qiyamah. 50,000 years bago likhain o bago dumating ang lahat ng pangyayari na yan, nakasulat na yan. Kaya, yan ay kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam mo, may dumating sa ating pagsubok. Ito ay biidnillah. So, kaya sabi dito, dapat mapanatag. Pagkatapos, pagpapatuloy yung binigay dito ng muallif, wa man yu'min billah yahdi kalbahu. At kung sino man ang paniwalaan niya ang qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pagkakalooban siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sabar sa kanyang puso, ng yakin sa kanyang puso, at yung iba pa nga, yung mga matataas ng level ng iman, sila ay nalulugod pa sa minsan kahit na ang dumating sa kanilang ay parang masakit. Dahil alam nila na ito ay pagsubok na malaki ang reward. So kaya sabi ni Alqamah rahimahullah sa tafsir ng ayat, sabi nito, qala Alqamah, siya sa mga tabi'in, na estudyante ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sabi nito ni Alqamah, qala Alqamah huwa ar-rajul tusibuhu. Ito ay binigay ni Shaykhul Islam ibn Muhammad bin Abdul Wahhab na tafsir. Huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah fayalam anna min indillah. Payarda, ito ang kanyang payarda wa yusallim. So isinuko niya, isinabit niya, tinanggap niya, yusallim, tanggap niya, wa yarda wa yusallim. Ibig sabihin, yung isang tunay na believer, lalo na mga propeta, lalo na yung taong may matataas na iman, na alam nila ang pagdating ng musiba o pagsubok, ito ay nagbubura ng kasalanan at ito ay nagdadala sa tao sa mataas na antas ng kabutihan, mataas ang level ng kabutihan. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah. Fi Sahih Muslim, sabi rito, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itnatan pinnas huma bihim kufrun. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itnatan sa tao, dalawang katangian sa tao, huma bihim kufur. Na yan ay ang tao na yan, kapag mayroong ganyang uri ng katangian, yan ay meron siyang katangian ng kufur. Ano yung dalawa na yun? Sabi rito, ta'anu bin nasab wa niyahatu alal mayyit. So ang related sa bab ay yung niyaha alal mayyit, yung pagdadalamhati, sobrang pagdadalamhati sa isang patay. So ta'anu bin nasab, ibig sabihin yung isang tao na isa sa ng kupur, sabi rito, huma bihim kupur. Ang kupur na tinutukoy dito ay kupur asgar. Hindi ang isang tao lalabas sa Islam. Na itong katangian na binanggit dito, hindi naman talaga ito yung pagsamba ng maliban sa Allah o pag-deny o pag-reject sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron siyang katangian o ugali na ganito na siya ay nangahamak ng kanyang kapwa dahil isa siyang mataas ang pinagmulan ng kanyang lahi. So hinahamak na yung taong mabababa o mahihirap. So, sabi ng propeta, ito ay palatanda, isang ugali ng mga kupor, ng mga hindi man ng mga kafirin.
Pangalawa, aniyaha anil mayyit, ay yung sobrang pagdadalamhati sa namatay. Halimbawa, yung mga babae, lalong-lalo yung sumisigaw pa at hindi nila matanggap, para bang sinisisi nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkamatay ng isang tao. O kaya pagdating sa kanila ng anumang uri ng pagsubok o qadar na mu'lima, na ang ginagawa pa ng iba, sinasampal yung kanilang mukha, sinisira yung damit, humihiga pa sa lupa, at makikita yung kanilang pag-iyak, talagang walang problema, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumulo ang kanyang luha nung mamatay ang kanyang anak. Pero hindi katulad ng iba, sobra-sobra na halos sumisigaw pa, at yung kanilang paghikbi ito ay sabi ng propeta, ito ay ugali ng mga kafirin, hindi ugali ng mu'min. So makita natin, sabi ito, bihim kupur, na ang ganitong ugali, unang-una, hindi mo natanggap ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kinukuha mo ang ugali o mga gawain ng mga hindi mga Muslim. Hindi tanggap ang qadar. So, ibig sabihin, walang sabar. Walang sabar ang tao sa dumating sa kanyang pagsubok o tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong dalil, sabi rito, wala humaan ibn Mas'ud radiyallahu an, marpuan, ibig sabihin, trace sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa minna. Kanina, sabi rito, bihim kupur. Dito naman, laysa minna, hindi kabilang sa amin. Yung kanina ay kupur asgar at siya ay kabair at dunub. Dito naman sabi ito, laysa minna, hindi kabilang sa amin. Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, hindi niya tinuro yung ganyang katuruan, hindi ang turo ng Islam, hindi ang gawain ng mga propeta, hindi ang gawain ng mga believer ang ganitong gawain na sasabihin niya. Ano sabi niya? Laysa minna man darabal qudud. Yung daraba, ibig sabihin, hinihit niya o sinasampal niya ang kanyang mukha. Sinasaktan niya ang kanyang mukha pag may dumating sa kanyang pagsubok. May namatay, may naaksidente, o anumang pangyayari na dumating sa kanya, dahil hindi niya matanggap, so sinasaktan niya. Hindi lamang ibig sabihin dito, tinutukoy dito yung ang kudod, ay yung mukha mismo talaga binanggit, yung pisngi. Dito pisngi, kudod, pisngi. Na may mga tao, ito ang kalang gawa, sinasampal nila yung kalang mukha. Papakita talaga sila ng tinatawag nating pagkabuhi at hindi pagtanggap sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. At talagang pinuputol nila ang sabar sa kanilang sarili. So sinasaktan ng iba, pinupukpok yung ulo, sinasaktan yung katawan. Pagkatapos sabi, wasyakkal juyub. Yung iba pa, syakkal juyub, ibig sabihin pinupunit yung kanilang damit. Ang juyub ay jaib, ibig sabihin jaib. Yung ibig sabihin dito sa Arabic, itong juyub, kung makita yung tingnan niyo yung inyong kitab at tauhid, ay yung damit na yung pasukan ng ulo. Yan ang ibig sabihin sa salitang juyub. Kung saan mo pinapasok yung opening sa damit. Yan ang juyub. Ibig sabihin, dito niya pupunitin ang damit. Kapag siya ay may dumating sa kanyang pagsubok na masakit para sa kanya, hindi niya matanggap, so pinupunit niya yung kanyang damit. Magmula dito hanggang sa saan man parte ng kanyang damit. Pero nabanggit dito sa hadith, syakkal juyub. At iba pang mga ginagawa ng ibang mga tao na alam natin na humiga sa lupa, nagkikisay pa, naglulupasay pa, at nagsisigaw pa, minsan pinupukpok pa yung mga, minsan sumisira pa ng mga gamit. Bakit mo kami iniwan? Bakit ka namatay? So, ano magagawa natin? Yan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na isang believer. Ito ay qadar wa qada ng Allah tabarak wa ta'ala. Hindi natin pwedeng pigilin. Kaya sabi rito, laysa minna, ganyan ugali, yan ay kabair at dunub, at hindi siya kabilang sa mga mu'min, hindi yan kabilang sa teaching ng Islam, yung ganyang gawain. Yan ang palatandaan ng taong walang sabar sa kanyang sarili, walang pagtitiis, walang pagkukontrol, at hindi niya tanggap ang tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa arkan ng iman as-sitta, ang qadar, na hindi niya napagtiisan. Sumunod na dalil, sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal, idha arada Allahu bi abdihi al-khair, ajjala lahu al-uquba fid dunya. Ito ang una, sabi rito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ninais, idha arada Allahu bi abdihi al-khair, kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa isang tao. So dito na pinapakita sa atin, halimbawa, ang isang believer na may dumating sa kanyang tadhana o pagsubok,
ajjala lahu al-uquba. Ibig sabihin, dito sa dunya, mamadaliin, ipapadala sa kanya ang kaparusahan. Dahil may mga nagawa siyang mga kasalanan, so bibigyan siya ng pagsubok para burahin yung kanyang kasalanan. Ajjala lahu al-uquba fid dunya, dito sa dunya. Para, ano dito na, bakit papadalan siya ng kaparusahan dito sa dunya? At ang kaparusahan ay musiba. Anong dahilan? Una, para burahin ang kanyang kasalanan. Ito ang unang ano. Pangalawa, ay para itaas ang kanyang darajat. Pangatlo, para huwag na siyang parusahan sa kabilang buhay. Dahil sa kabilang buhay, dito sa dunya, hindi, kaya ng tao ang kaparusahan. Hindi masyadong masakit, hindi masyadong malupit. Pero sa kabilang buhay, ang punishment o ang ukuba, ang kaparusahan ay napakalupit na hindi pwede ikumpara dito sa dunya. Kaya ito ay palatandaan ng pagbibigay ng Allah ng tabarak wa ta'ala ng kabutihan o pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao na may mabuti talagang puso na ang kanyang ginawang kasalanan hindi niya sinasadya. O kaya naman dahil lamang sa kanyang kahinaan pero patuloy siya nagtatauba at nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinagsisikapan niya na magkaroon talaga ng sabar. Magkaroon ng sabar. Sumunod na bahagi ng hadis sabi, ida arada Allahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bidanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. At ang isang tao namang masama ang layo niya at walang sabar. O katulad ng mga kafir, lalong-lalo na kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kafir at saka mo. Lahat yan ay worshiper, pero lalong-lalo na ang ab ng Allah subhanahu. Pag sinabi niyang ibadi, ay ito yung kanyang worship. Abdi asyar, ibig sabihin, kasamaan o masama o evil para sa isang tao, ipagpapaliban o i-hold muna ang kaparusahan dito sa dunya. Hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. At ito ay, hanggang ito ay makakamit niya ang maiipon ang marami at pababayaan pa siyang pababayaan gumawa ng kasalanan hanggang sa maiipon ang marami niyang kasalanan at doon niya makakamit ang malupit na kaparusahan sa kabilang buhay. So yung unang tao, buburahin yung kasalanan at itataas ang kanyang darajat sa Jannah, sa paraiso. Dahil ang paraiso, mayroong 100 level. At ilalayo siya sa malupit na kaparusahan. Ito naman, i-hold ang kanya, dadagdagan ang kanyang kasalanan. Hindi siya ipupurify. At sa kabilang buhay, ilalagay siya sa pinakamababang level at pagkatapos, nag-iintay sa kanya ang malupit na kaparusahan. Panghuling dalil na binigay sa atin ng mu'allif rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna idamal jasa mal idamal bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman abtalahum paman radiya falahu rida wa man sakita falahu sakat. Hasanahu Tirmidhi. So ito na ang tinatawag nating gantimpala do sa mga taong may sabar. Gantimpala doon sa mga taong may sabar. So sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, inna idamal jasa. Kung sino man yung tao, katotohanan, sino man yung tao na may malaking pagsubok, mabigat na pagsubok, masakit na pagsubok para sa mga ibang tao, pagtingin lang masakit, malupit, mabigat, maidam albala. Ibig sabihin, kapag malupit, mabigat ang pagsubok, mataas ang pagsubok, malaki ang reward. Malaki ang reward ng tao. Katulad ng mga propeta. Ang mga propeta, sila ang mga taong napakalaki ng kanilang pagsubok. Pinakamabigat ang kanilang pagsubok. Kaya lang, sila ang taong sabirin. Sila talaga ang mga taong mapagtiis, pagtimpi, at sila talaga ang imam ng mga sabirin. Ang mga ambiya at saka rusul. So kaya, mabigat ang pagsubok sa kanila, kaya lang, mabigat din ang reward. Napakalaki ng kalanggati. Katulad ni Prophet Ibrahim, kahapon na pinaliwanag natin sa tafsir, na si Prophet Ibrahim, napakaraming pagsubok. Lalo ng mga propeta, ang unang pagsubok na napakabigat sa mga propeta ay ang dawa. Dahil ang dawa, mas mabigat pa ito sa jihad. Mabigat pa ito sa jihad. Sa jihad, makaka-encounter mo lang sa sundalo. Talagang patayan kung ano. Pero sa dawa, iba't ibang uri ng tao. Minsan, encounter mo pang nakakaano mo sa dawa, kapwa mo Muslim.
kapwa mo Muslim. So kaya ang mga propeta talaga mabigat ang pagsubok nila, napakaraming pagsubok pero napakalaki ng kanilang gantimpala. So talaga itataas ang kanilang reward. Kaya doon kanina sa nabanggit ni Alkama, bukod ang level ng tao na malaki ang reward at mabigat ang pagsubok, may mga tao talagang mapagtiis. May ang mu'min, ang isang believer talaga dahil ginabayan ang alang kanyang puso sa katiyakan, tiyak siya na may kadar ang Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak siya na sa kanyang katiyakan, nasa kanyang sabar. Kaya lang, mayroong believer, katulad ng mga propeta, na kapag may dumating pa sa kanilang pagsubok, sila ay nalulugod pa. Dahil alam nila, malaki ang gantimpala at itataas ang kanilang at binubura, inaalis talaga ang kanilang kasalanan katulad ng mga follower ng mga sugo. Kaya sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qaumun abtalahum, at kapag minamahal, so ito na, sabi nga dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, palatandaan na pag mabigat ang pagsubok, yan ay palatandaan na yan ay pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa mga isang tao na walang iman, hindi believer, pagtatawanan nila ito nga. Kaya lang, ito ay kalam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapag minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao, susubukin siya ay bibigyan ng pagsubok. Mabigat na pagsubok. Sabi ito, paman radiya palahu rida. At kung ito ay kanyang kalugudan niya, ito ay pataas na level na yung pagkalugod. O tanggapin niya, makakamit niya ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang rida, ibig sabihin sa rida, na ikaw ay accepted ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin ka na Allah. Ito ang ibig sabihin ng rida. At accepted, tatanggapin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at kalulugodan ka, mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga sahaba radhiyallahu anhum maraduan. Yan ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Binanggit sila ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinonfirm ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum maraduan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nalulugod sa kanila. Kaya merong sa atin, akala natin mas better pa tayo sa mga sahaba. May mga tao na tingin lang sa sarili mas better sa mga sahaba. Meron bang revelation para sa iyo na sinabi na nalulugod ako sa iyo? Wala. Except maliban sa mga propeta at mga sahaba. Mga sahaba na sila ay kinalulugodan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito, isa sa mga palatandaan ng pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang mu'min, kapag tinanggap niya, pinagtiisan niya, nagsabar siya sa lahat ng pagsubok, at lalo na kapag ito ay pakiramdam niya, siya pa ay nalulugod, ang Allah ay malulugod sa kanya. Siya ay kabilang doon sa nakamit na mga sahaba na siya ay kalulugodan. Waman sakita palahu sakat. At kung sino man ay kamuhian niya o hindi siya magsabar, hindi niya tanggapin, katulad ng mga taong nagrereklamo, sumisigaw, umiiyak pa ng gusto, ay mga dumarating sa pagsubok, palahu sakat. Makakamit niya ang pagkamuhi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya sabi nga ni Imam Ahmad rahimahullah, ang sabar, ang salitang sabar ay mahigit 90 times na nabanggit sa Quran. At sabi nga ni Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, kung sino man ang walang sabar, walang iman. Sino man ang walang sabar, palatandaan ng tao na yan ay walang iman. Kaya ito ang sa atin, aral na binibigay sa atin lagi ng Quran at saka ng Sunnah, na ang gantimpala ng mga sabirin, bigay rehisab, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao talaga ay magtiis, lalo ngayon, hanggang 9. Isa sa mga ng fasting, napakalaki ng reward. Kullu amali bina Adam lahu illa siyam pa innahu li. Hindi sinabi ng 10 to 700, ang siyam, ang alalaman nakakaalam kung gaano kalaki ng reward. Napakalaki ng reward ng pag-aayuno ngayon. Kaya, mayroon pa tayong chance, 2 araw pala nakakalipas, hanggang Arafah. Lalo sa Arafah, 2 taon ang reward ng isang tao nag-ayuno ng Yawm Arafah. Doon sa mga hindi nag-hajj. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.